A blessed afternoon po, Shepherd's Heart Church. Bagamat medyo maulan po ngayong hapon, pero ang araw na ito ay pinagpala pa rin ng Diyos. So samahan niyo po ako minsan pa sa atin pong pagpapasalamat, sa atin pong pananalangin, sa atin pong Panginoon sa hapong ito. At bago po natin gawin yan, tayo po muna ay magbulay ng maikling salita ng Diyos na atin pong matatagpuan sa Jeremiah 29 verses 12 to 13. So ang sabi po dito, "Then you will call upon me and come to pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart." So, these verses emphasize the importance of prayer and seeking God with one's whole heart. So, sa mga talatang pong ito, binibigyan din po dito yung kahalagahan ng pananalangin at isang buong pusong naghahanap sa ating Panginoon. So these verses encourages believers to actively seek God through prayer and to approach Him with a wholehearted desire to know Him. So ang sabi nga po dito ay ini-encourage daw po tayo na mga mananampalataya na patuloy nating hanapin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin, at patuloy po tayong lumapit sa Kanya na meron pong buong puso upang siya ay patuloy nating makilala ng lubusan. So these verses offer comfort and assurance that God is accessible and responsive to those who seek Him. So sabi po dito sa verses na ito ay ang Diyos daw po ay accessible or nandyan lang at tumutugon sa mga taong naghahanap sa Kanya. At ang ibig sabihin din po nito, whatever it is you are facing, God is available to you. So, lagi pong nariyan ang Panginoon. Available po siya. Hindi po siya busy. Hindi po siya missing in action. Siya po ay laging nariyan. He wants to help you, to be with you, to comfort you, and direct you. So often, when the Bible gives us a promise, it provides us with a directive. So, sa Biblia daw po, pag meron po tayong ma-encounter na pangako ng Diyos, may sinasabi din po dito kung papaano po natin ito magagawa or papaano po natin makiklaim ang promise na ito. So in this passage, we are told to seek God with all our hearts and we will find Him. So how do we seek the Lord? So, paano nga po ba natin siya hahanapin, no? So, start with scriptures and prayer. So, mag-umpisa daw po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pananalangin. And I believe na bawat isa po sa atin ay nagbabasa ng kanyang mga salita, nagme-meditate, at nananalangin. So, number 2, how do we seek the Lord? By praying and worshiping Him. Hindi lang po every Sunday tayo mag-worship or magpe-pray sa ating Panginoon, kundi araw-araw po, lalo na po sa ating mga personal devotion. By serving Him with wholehearted devotion and a willing mind. So, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon ng buong puso, by doing good, sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti, ay ibig sabihin po nito, pag tayo po ay gumagawa ng mabuti, tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, by confessing and repenting
kung tayo naman po ay alam natin na tayo po from time to time ay nagkakamali, nagkakasala. So dapat po tayo po ay laging lumalapit sa Panginoon at humihingi ng tawad. So by living humbly, dapat po meron tayong namumuhay po tayo na tayo po ay namumuhay na may pagpapakumbaba, at by obeying His word, tayo po ay marunong sumunod sa salita ng Diyos. So God is always waiting to reveal Himself to those who earnestly look for Him. Lagi pong hihintay ang Panginoon sa atin. No? God is always there, always listening, always ready to offer His love to us. We are never alone in this journey called life because God is always with us. So, tayo po ay lagi nating hanapin ang Panginoon at lagi po natin siyang masusumpuhan. Purihin po